Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 7 minuto sa makalipas ng alas 8 ng umaga. At sa ulo ng ating mga balita nating pag-usapan mga kabombo sa ating pong balita ng lokal, Provincial Director ng Pangasinan Police Provincial Office tiniyak na nasa tama at maayos na proseso ang pagsagawa ng COMELEC checkpoint ng mga kapulisan dito sa Lalawigan. Habang 6 na katao na aresto na ng ating kapulisan dahil po dito sa paglabag sa gun ban sa ating probinsya. Samantala mga kabombo sa ating mga balita ng lokal dahil organizer ng Medical and Dental Mission at barangay kapitan ng barangay Labita proper sa siyudad ng Ordaneta, mariing pinabulaanan ang akusasyon na kaugnay sa pagwawala umano ng First Lady ng probinsya ng Pangasinan. Sa din naman po nga balitang iba yung or sa ating pang balitang lokal mga kabombo dahil pamalang palawigan ng Pangasinan tiniyak ang pagbibigay ng mas maayos na pamamahala sa kalusugan lalong lala po sa 14 na provincial hospital dito sa lalawigan. Sa din naman po nga balitang pambansa dahil 2 barko ng Philippine Coast Guard tinaboy ang monster ship ng China. Sa di po nga balitang iba yung dagat dahil ceasefire at hostage release deal sa pagitan ng Israel at Hamas militants nasa final stage na matapos ay sinagawan naman na pag-uusap dun mismo sa may Doha, Qatar. At sa di po nga balitang palakasan na ang Meralco Bulls patuloy pa rin po ang kailang po nga pananalasa matapos manalo kontra sa Northport Batangpier sa napapatuloy na PBA Commissioner's Cup. Magandang umaga mga kabombo, masanto siya kabosan na sa kinamina na imbangag sa pabigat kada kayo amin na apo at sa inyo ang ating pong programa nga Bombo Hanaya Big Time ngayong araw po ng Merkules, ngayon po ay Enero 15 ang 2025 at tayo'y magsasama hanggang alas 10 ng umaga. Tao po ay lingkod na Bombo from Sabado. Makakasama din po natin sa labas nating himpilan ang ating mga Bombo Field Reporters na maghatid sa atin ng iba't ibang usapin, mga balita na kanilang nakalap. At mamaya mga kabombo, ating po nga pag-uusapan ng ating mainandang mga issues mga usapin lalong-lalo na po ang makaganapan dito naman po sa lalawigan ng Pangasinan dahil ang ating po nga Provincial Director ay tiniyak ito nga po nga nasa maayos, nasa tamang proseso at tinitiyak po na hindi sila lumalabag sa karapatang pantao ng ating pong mga motorista sa pagsasagawa po ng mga checkpoint or COMELEC checkpoint ngayong election period dito sa probinsya ng Pangasinan. Ating pag-usapan yan makalipas lamang ng ilang paalala. Mga natural na paraan sa problema sa hair fall o nalalagas na buhok. Paggamit ng olive oil na mabisang lunas sa hair loss sa pamamagitan ng pagmasahe nito sa anita. Ang katas ng orange castor oil at aloe vera gel ay mabisa ding gamot sa nalalagas na buhok. Maging banaya din sa pagsusuklay at iwasan ang masikip na hairstyle na umahatak sa buhok at piliin ang maluwag at komportableng mga estilo na nagbibigay sa buhok ng puwang upang makahinga. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itunuturing na isang makabuluhang paraan ng pagbibigay sa kanila ng halaga. Sa pamamagitan ng imbitasyong ito, ipinapakita natin ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang presensya at papel sa ating buhay. Ang ganitong okasyon ay hindi lamang isang simpleng pagtitipon, kundi isang pagkakataon upang makapagkwentuhan, magtawanan at magsama-sama habang pinagtitibay ang relasyon at koneksyon sa isa't isa. Ang bawat isa sa atin ay may kani-kanyang paniniwala at bahagi ng ating pagkatao ang ating pananampalataya. Sa paggalang sa relihiyon ng iba, ipinapakita natin ang... Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga programa nga Bombo Hanaya Big Time at mga kabombo.
Dito naman po sa lalawigan ng Pangasinan, kapansin-pansin lalo na po sa mga motorista po natin, ito nga po nga ginagawa na kaliwat kanan na mga checkpoint ng ating po nga kapulisan. Sa panguna po yan, ating po nga Provincial Director of Police, Colonel Rolifer Capukyan, mga kabombo. Dahil kung ating maalala noong araw po ng linggo ay sinagawa po ito nga kick-off ng nasabi po nga COMELEC checkpoint. Ibig sabihin na ang nasabi po nga mga pag-checkpoint ay base na rin po ito sa kautusan po ng COMELEC para po sa pagkakaroon po natin ng maayos, ligtas at mapayapa na national at local election na 2025. Yan po ay sa buwan po ng Mayo. Mga kabombo, ngayon nakalahati na po natin ang buwan ng Enero. Di ba? Kung nitong nakarangan lang po, di ba, nitong parang nakarang linggo lamang, nag-celebrate po tayo ng Pasko and then bagong taon and here it comes, nakalahati na naman po natin ang buwan po ng Enero and then paparating na naman po tayo dito po sa eleksyon mga kabombo. May 12, kung di po ako nagkakamali, yan po ay second Monday ng buwan po ng Mayo ang atin naman po ng eleksyon Now which is, ito na po yung tinatawag po natin na Judgment Day para po sa mga aspirante, sa mga kandidato sa elected position dito naman po sa pong bansang Pilipinas. Well, para matiyak po natin na wala pong magiging tinatawag na election-related incident ay ang precautionary measures. Ito po nga pagpapatupad ng mga programa at mga pulisiya ng ating naman po nga COMELEC, of course in coordination po sa ating po nga PNP at rin po dito naman po sa ating po nga AFP. Dahil hindi lamang po mga kapulisan ang ating naman po nga aasahan po dyan, kundi pa na rin po ang ating naman po nga Armed Forces of the Philippines, lalong-lalo na po doon sa mga area na tinatawag po natin ng mga hotspot mga kabombo. Pero dito po sa lalawin ng Pangasinan, wala naman po tayong hotspot area, yung nasa red category mga kabombo. Meron po tayong nasa yellow category kasi nga po ito yung tatawag po natin na may mga previous na election-related incident dito po sa probinsya ng Pangasinan mga kabombo. Saan-saan po ba yan? Di ba? Saan-saan po ba? Hindi pa rin po maalis po dyan ang siyudad po. Di ba? Kagaya po ngayon meron po tayo dito po sa lungsod ng Dagupan. And then meron din po tayo dyan po sa may Ordaneta City. Saan pa po mga kabombo? Dyan po sa may bayan po ng Suala. And then sa Orbis Tondo, Malasiki, mga kabombo. Ilan lamang po yan nasa yellow category. Pero mga kabombo, para po matiyak po natin na lahat po tayo, di ba? Sabi nga po natin ay makiisa sa hangarin po na magkaroon po ng maayos po na eleksyon. Kaya nga ito nga po nga tinatawag po ng mga COMELEC checkpoint ay napakahalaga po ito. Ito ay para maibsan to deter kung ano man po ang maaari po nga mangyari. Di ba? Maging deterrent po ito sa mga magiging kaganapan. Kasi kapag nakita po nila na mayroon pong COMELEC checkpoint, ay magdadalawang isip, ito naman pong mga masamang loob na gumawa po ng kabalbalana na para maisakatuparan ng kanilang pong masamang plano. Lalong na po sa mga kandidato o kaya naman po sa mga aspirante. Ilan lamang po yan sa ginagawa. Of course, meron po tayong Oplan Katok. Diba? Sila po ay para po magbigay pansin, magbigay daan na ang inyo naman pong mga barila ay hindi na po lisensyado, diba? Pero yan po ay kinakailangan po na hindi po makalabas po sa inyo pong tahanan dahil kahit meron po kayo nga ito tawag po natin na PTOF, diba? Ito pong ito pong permit to carry firearms outside residence ay pinagbabawal pa rin po yan. Kasi nangailangan pa rin po ito ng certificate or permit mula mismo sa COMELEC na sila po ang mag-i-issue. So sa ngayon bakit po kinakailangan po natin malaman po ito? Kasi nga, kagaya po ng bilanggit po natin, pangbungad po na pahayag na kaliwat kanan ito pong mga COMELEC checkpoint. Sa atin naman po nga mga law-abiding citizen ay huwag po tayong mabahala po dito. Ito ay isa naman po nga pagtitiyak na sa maayos po, di ba, maging mapayapa, safe po tayo sa po kakalsadahan. Yan po ang maganda po dito. Mas okay nga po kapag may mga checkpoint. Ang ilan naman po ay hindi okay kasi wala po sila nga, di ba, lisensya. Isa na po yan. Hahanapan sila ng lisensya, walang may pakita. Of course, bawal pong magmaneho nang wala pong lisensya.
Kung wala po kayong ORCR, nawala, hindi pwede rin po yan mga kabombo. Dahil ito lamang po ay isa po sa mga hinahanap. Diba? Kapag meron naman po kayo nito, walang magiging problema. Maliban na lamang kung meron po kayong dala po mga epektos. Or ito naman pong tatawag po natin na mga pinagbabawal ngayon po nga election period mga kabombo. Kagaya po ng baril. Dahil gun ban po ngayon. Diba? Gun ban hanggang June na po yan mga kabombo. Hanggang buwan po ng Hunyo ang nasay po nga gun ban ang itong election period. Kaya nga hindi lang po sa baril kundi pa rin po yung mga matutulis po na mga bagay. Yung mga dapat yung pagtalima po natin sa mga alituntunin kung ano po ba mga dapat gawin kapag tayo po checkpoint mga kabombo, yung kortesiya not only for the motorists pati rin po sa di po nga mga, di ba, sa mga nag-checkpoint. Actually ngayon hindi kagaya po dati na minsan parang pagod na po sila. Alam mo natin pagod pa ang mga pulis po natin, pero hanggat maaari po ay magkaroon din sila ng kortesiya para po sa mga motorista po natin dahil well, paano kung pagod din po or masama po ang mood and then sasabihin, lisensya mo, asa ka galing, di ba? Hindi po pwede pong ganun yung parang ikaw ay nag-intimidate, di ba? Medyo, paano kapag meron pong, di ba? Meron din pong pinag-aralan po yun, di ba? At kakasa. Tapos diyan pong gumawa po ay patrolman, di ba? Or corporal, sabihin po natin, PO1, PO2, gaganunin ka. Walang kortesiya, kabata-bata pa lamang. Sa serbisyo, ganoon na po ang umasta. Hindi rin po maganda po yun sa mga motorista po natin. Yan po ay nagbibigay po sa nila ng hindi po magandang imahe. Kaya nga, sa ating po mga kapulisan yung kortesiya din po ay makita po sa nila. Of course, sa ating po mga motorista, yung maging magalang po tayo sa mga otoridad. Yes sir, di ba? Meron po sir. Ay sir, pasensya na, kalimutan ko yung ORCR ko. Pero meron akong lisensya dito. Di ba? O kaya naman po ay hiniram po kasi ito, pinabili lang po ako. Di ba? Nang ganito, ganyan Pero kinakailangan mag-present mga kabombo. At may mga tanong din po mga kapulis po natin kung talagang taga doon ka. Alam mo mga kapulisan po natin, magagaling po mga iyan. Di ba? Yung pag-twist ng kala pong mga question ay pwede kang mahuli kung meron kong tinatago. Lalong-lalo na kapag meron ka po talagang masamang balakid. Alam na po nila yan Kaya nga ito pong ginagawa nilang Comelec checkpoint, yan po ay hindi naman po lahat sa checkpoint. Di ba? Yan po ay mga type po natin, di ba, na kasi kapag lahat po mag-checkpoint, checkpoint nila yung dadaan, di traffic na po yan mga kabombo. Di ba? Traffic na po yan. Kaya kung matimingan ka, okay lang Kung wala ka naman po violation doon naman po yun Kaya nga sa atin, kapag tayo po ay matcha-checkpoint, maging kortesiya and then ibaba po yung, di ba, yung window and then iilawan po mga kabombo, hindi po pwede silang mangalkala, kundi in plain view lamang po yan. Yung pong, di ba, kasi sa atin naman pong mga motorista, dapat alam din po natin, yung pong mga, di ba, ito naman pong mga mag-checkpoint, dapat compose po sila ng 8 katao. No? Bawat checkpoint po yan. Meron pong isang team leader. Yung team leader po dyan ay non-commissioned officer, mga kabombo. Di ba? Meron din pong tinatawag na spotter. May isang profiler, isang rear security, isang advanced security, at 3 verifier. 3 po yan Pero minsan kung 8, mas madami pa sila. Pero kung 2, 3, magtaka na po kayo. At dapat meron po nakalagay po doon na Comelec checkpoint na nakalatag mga kabombo. Nung umuwi po tayo dito, talagang kitang-kita po natin yung po kaliwat kanan po ng mga checkpoint ng ating po kapulisan. Yan po ay tama lamang at ito naman po ay para po, ulitin po natin, sa kaayusan ng ating naman po probinsya para po maging safe at secure at orderly. Sabi po natin ang ating pong magiging eleksyon. Of course, ang pag-ibaunahin din po sa mga aspirante, mga candidate at pati rin po sa kanila pong mga, di ba, mga supporters para po maging i-cool down po ang anuman pong pwede pong maging tensyon na magugat po ng di kanais-nais mga kabombo na may kinalaman po dito sa eleksyon. Kaya yan may mga dapat lamang po nating alamin kasi tingnan po nyo ngayon
sa kanilang ginagawa po ng mga checkpoint, alam po ba ninyo na meron po silang mga nahuhuli po dito na mga naaresto dahil po sa paglabag po sa gun ban. Ang ilan naman po ay dahil po sa operasyon. Yan lamang po ay nagpapatunay na tuloy-tuloy po ang ating pong ginagawa. Tuloy-tuloy po ang kanilang pong pagtatrabaho para po makita na muli po ating, di ba, muli na naman po na masasaksihan na ang mapayapa at di ba, mapayapa at safe na pagsagawa po natin ng eleksyon dito po sa probinsya po ng Pangasinan, mga kabombo. Ang mga naaresto po dyan mula po mismo sa syudad po ng San Carlos, sa Puso Rubio, sa Malasiki, sa Balungao, Santa Barbara at dyan mismo sa bayan po ng San Quintina, dyan mismo sa may 6th District na ating pong lalawigan po ng Pangasinan, mga kabombo. Oras po natin na meron po tayong 23 minutos sa makalipas po ng alas 8 ng umaga at mamaya ating pag-uusapan ng ating pa pong mga balita makalipas lamang ng ilang paalala. Mahilig ka bang mag-travel? Narito ang ilang paalala para sa mga motorista sa pagbiyahe sa kalsada para makaiwas sa mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Maging alerto sa mga pagmamaneho sa kalsada. Iwasan ang pagmamaneho kapag inaantok ka. Sumunod sa mga batas trapiko at mga regulasyon sa kalsada kung saan iwasan ang overspeeding, pag-counterflow at iba pang pangapaglabag sa batas. Yan ang ilang tips para makaiwas sa aksidente sa kalsada. Ilang taon ka nang nagtatrabaho pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin naiipon? Sumagi na ba sa'yo ang katanungang ito sa iyong isipan? Marahil ay hindi ka makapag-ipon sapagkat hindi alam kung paano ito sisimulan. Narito ang ilang paraan kung paano makapagsisimulang mag-ipon. Isulat ang lahat ng inyong gastusin. Planuhin ang pag-ipon o pag-impok. Alamin din ang prioridad sa buhay. Alamin ang pag-unlad ng ipon buwan-buwan at sa ganitong paraan, mas madali kang makakapag-adjust sa inyong budget. At ito rin ay makakatulong para makapag-focus ka sa iyong layunin. Kilala ang Pilipino pagdating sa pagtutulungan matapos sa mga pagsubok tulad ng mga natural na kalamidad, pandemya at krisis sa ekonomiya. Ang bayanihan ay nagiging daan para sa mga komunidad na magkaisa at magbigay ng tulong sa isa't isa. Narito ang ilang halimbawa ng bayanihan ng mga Pilipino matapos ang mga sakuna. Kapag may bagyo, maraming tao ang nagdo-donate ng pagkain, mga damit at iba pang pangangailangan para sa mga nasalanta ng bagyo. Tuwing may sunog, kanya-kanya naman ang mga tao para mag-igib ng tubig pambuhos sa malaking sunog. Pandemya. Kung inyong matatandaan, noong nagkaroon ng pandemya ay marami sa mga Pilipino ang nag-organisa ng mga community pantries at food drives para sa mga nangangailangan. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng diwa ng bayanihan na nananatiling buhay sa puso ng mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mahabang pila sa mga pampublikong lugar kabilang na sa restauranta o sa bayaran ng utility bills. Nakakainip man minsan ang pumila lalo na't kadalasan ay mahaba o humahaba pa ito. Hindi natin maiiwasan ang maubusan ng pasensya at kung hihilingin na ay mauna na lamang. Gayunpaman, isang pagpapakita ng magandang asal ang pagsunod sa tamang pila. Mahalagang pumesto kung saan ang pinakadulong maabutan mo at iwasan ang pagsingit upang mauna lamang. Sa pamamarang ito, maliban sa mas magiging maayos ang paghihintay ng bawat isa, ay maiiwasan din ang anumang hindi mahalagang alitan. Ang pagsasabi ng totoo at hindi pagsisinungaling ay mahalaga sa maraming aspeto ng ating buhay. Pagkakaroon ng tiwala. Ang katapatan ay nagpapalalim ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Pagkakaroon ng respeto. Ang pagsasabi ng totoo ay nagpapakita ng respeto sa ibang tao. Integridad. Ang integridad ay nabubuo sa pamagitan ng pagiging tapat. Pagkakaroon ng kalayaan sa konsensya. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating isipan at damdamin. Pag-iwas sa komplikasyon. Ang pagsisinungaling ay kadalasan nagdudulot ng mas maraming problema at komplikasyon sa buhay. Sa kabuuan ng pagsabi ng totoo ay mahalaga upang magpatuloy tayong mamuhay ng may integridad, tiwala at respeto mula sa iba.
Mga tips para maging mas confident sa sarili. Paano nga ba mas magiging confident sa iyong sarili? Una, alamin ang iyong mga kahinaan at kalakasan at magtakda ng realistic goals. Mag-focus sa mga kung saan ka magaling at pabutihin ang mga bagay kung saan ka mahina. Pangalawa, ugaliin ang pangangalaga at pagmamahal sa sarili. Iwasan ang pagkukumpara sa sarili sa ibang tao. At panghuli, tanggapin ang kabiguan. Ang takot sa pagkabigo at pagiging perfectionist ay ilan sa mga malalaking balakid sa pagtatag ng self-confidence. Dapat nating tandaan na ang kabiguan ay hindi ang katapusan ng lahat ng bagay at bagkus. Ito ay kabilang sa proseso kung paano tayo matututo at magiging mas magandang bersyon ng ating mga sarili. Alam nyo bang tayong Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable country o pagkakaroon ng magiliw na pagtanggap para sa mga bisita? Nakasanayan na natin mga Pilipino ang pagkakamay habang kumakain. Pero kapag may bisita ay tila ang Pilipino ay naglalabas ng mga kutsara at tinidor para sa mga bisita. Kasabay pa niya ng paglalabas ng mga bagong pinggan para ipagamit lamang sa kanila. Kadalasan pa habang kumakain tayong mga Pilipino ay nag-aalok tayo ng pagkain at inumin sa mga bisita na may malugod na salitang, "Tara kain, kain na tayo." Mahilig din tayong mag-alok ng komportabling lugar para may matulugan ang mga bisita. Pag may dumarating naman ng mga bisita ay agad na sasalubungin ng ngiti at mga tanong na, "Kumusta po kayo?" at "Tuloy po kayo." Upang mas maging komportable at maramdaman ng mga bisita ang tunay na pagtanggap sa ating lugar. Narito ang ilang mga pag-uugali ng estudyante na dapat nitong matutunan sa loob ng eskwelahan. Paghingi ng permiso. Ang pagpapaalam sa paghihiram ng isang bagay sa kanilang kaklase ay dapat nilang matutunan na hindi nila dapat pakialaman ang hindi nila pag-aari. Bukod dito, kung mayroon din silang hiniram na bagay, dapat na matutuhan din nila ang pagsasaoli nito at hindi pag-aangkin ng bagay na hindi naman sa kanila. Paghihintay at pagpapasensya. Kung naglalaro, kailangan niyang matutuhan ang maghintay para sa kanyang pagkakataon at magpasensya sa paglalaro, lalo na kung madalas siyang matalo. Ang kaligtasan ay nagsisimula sa atin, kaya't mahalagang maging maingat tuwing tayo ay tumatawid sa kalsada. Narito ang ilang tips na dapat mong isaalang-alang tuwing tumatawid sa kalsada. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. Gamitin ang mga pedestrian lane o footbridge kung mayroon. Sundin ang mga traffic light at traffic signs. Huwag tumawid kung ang ilaw ay pula. Huwag magmadali o tumakbo habang tumatawid. Iwasan ang paggamit ng cellphone o earphones habang tumatawid. Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Mga indoor activities na pwedeng gawin kung hindi pa makapag-outing o travel sa panahon ng bakasyon. Maaring mag-camping sa labas ng bakuran ng inyong bahay gamit ang mga sleeping bag o tent kasama ang pamilya. At upang maging mas exciting, ay maganda rin ang mga board games na pampalibang at mga pagkain na pasok sa camping vibes. Subukan ang baking tulad ng mga cookies o ng mga pastries. Bumili na rin ng mga pre-made na frosting at ng mga cupcake at i-decorate gamit ang mga candy at sprinkles. Ang tama at responsabling pagtatapon ng basura ay mahalaga para mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, kalinisan ng kapaligiran. Ang wastong pagtatapon ng basura ay pumipigil sa polusyon ng hangin, tubig at lupa na nagdudulot ng malinis na kapaligiran para sa ating lahat. Ikalawa, kalusugan ng tao. Ang basura na hindi tamang pagtatapon ay maaring maging sanhi ng masakit at impeksyon. Pangatlo, pag-iwas sa baha. Ang mga basura na hindi wasto ang pagtatapon ay maaring makabara sa mga kanal at estero na nagdudulot ng pagbaha tuwing umuulan. Ang pagsunod sa mga tamang hakbang sa pagtatapon ng basura ay isang simpleng paraan upang mag-ambag tayo sa pangalaga ng ating kalikasan.
Ang sakit sa ulo o headache ay isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo. Kadalasan, madali lang magamot ang headache, migraine, sinus headache at tensyon o bad headache man ito. Una, uminom ng isang baso ng tubig. Pangalawa, uminom ng mga gamot para sa pain relief kagaya ng paracetamol, aspirin at ibuprofen. Ikatlo, umidlip ng ilang minuto. Kung magpapatuloy ang inyong headache, kumonsulta sa inyong doktor upang mabigyan kayo ng tamang lunas. Bilang mga mag-aaral, ano-ano nga bang iba't ibang pamamaraan upang mapabuti ang memorya sa mga aralin? Una, magbasa bago matulog. Ito ay makatutulong upang maalala ang iba't ibang mga konsepto at mga pinag-aralan at na-ehersisyo rin sa tulong nito ang ating utak na nakatutulong para sa long-term memory. Pangalawa, magbasa pagkagising sa umaga. Ito ay makatutulong upang matandaan ang mga binasa mo bago ka matulog. Pangatlo, gumawa ng mga notes o listahan ng mga keyword o paglalarawan ng mga leksyon upang mas mabilis silang matandaan. Makatutulong din ang pagkakaroon ng malinaw na pag-intindi sa mga binabasa mo. Panghuli, sulitin ang sarili. Ang pagsusulit sa iyong sarili ay isang epektibong pamamaraan upang suriin ang iyong pag-unawa sa mga napag-aralan. Narito ang ilang mga tips para sa tama at wastong pagre-review kapag malapit na ang iyong eksama. Gumawa ng study schedule. Tukuyin kung ilang oras ang ilalaan mo sa bawat subject o topic. Iwasan ang last-minute cramming. Pangalawa, review notes. Balikan ng iyong mga notes mula sa klase. Sumulat ng sariling reviewer. Ito ay pinakamakakatulong sa pag-recall ng mga natutunan at isulat ang mga key points, formula at mga tanong na madalas lumabas. Huwag kalimutang magpahinga at matulog ng sapat. Ang pagod ay maaring makapekto sa pag-aaral. Para maiwasan ang teenage pregnancy, dapat pagtuunan ang mga sumusunod. Una, ang paggamit ng contraceptives. Pangalawa, sex education. Pangatlo, pagpapatibay ng relasyon sa magulang. Pang-apat, pumili ng maayos na barkada o mga kaibigan. Panglima, iwasang manood ng mga malalaswa. At panghuli, umiwas sa temptasyon. Mga kabombo, nais nyo bang mapanatili ang magandang relasyon sa inyong kapwa? Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa nga Bombo Haneya Big Time at ang oras po natin na ay meron po tayong 34 minutos sa makalipas po ng alas 8 ng umaga at mga kabombo. At naman po nga pag-usapan ang mga ganapan na dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, lalo na po dito po sa usapin po ng tinatawag po na RTH ng PhilHealth at ng denied claims sa mga kabombo. Na which is ito po ang return to hospital na tatawag po natin. Ito ay normal na po, no? Yan naman po ay lahat naman po ng mga probinsya ay nangyayari po yan. Pero dito sa probinsya ng Pangasinan ay mas binibigyang pansin po ito, lalong-lalo na po para po sa po mga kababayan. Na which is, ibig sabihin po nito kasi na itong mga, di ba, itong mga hospital bills ng atin naman po nga mga kababayan pong na hospital sa atin naman po nga 40 na provincial hospital dito po sa probinsya ng Pangasinan ay nabibigyan po yan ng sabihin po natin zero billing, nabibigyan po yan ng mga kalahati or kaya po minimum lamang po yung kalapong binabayaran doon mismo sa kalang bila. Dahil po yan dito po sa PhilHealth mga kabombo. At minsan itong PhilHealth po ay meron po nga na ibibigay po or ibinabalik yung mga denied claims na tatawag po natin. Or kaya naman po ito pong mga, di ba, yung return to hospital dahil may mga kakulangan mga kabombo. Di ba? May mga kakulangan doon mismo sa mga papers. Kaya nga binigyang diin po ito, binigyang pansin mga kabombo na right now, kung makikita po natin mas, di ba? Mas bumaba pa, no? Bumaba po yung tinatawag po na denied claims at ito naman po nga return to hospital kumpara noong nakaraang administrasyon at noong nakarang taon mga kabombo dahil po yan sa sistema na ginagawa po ngayon. Pinapalakas po nila itong sistema para may pagpatuloy mga kabombo yung pagbibigay po ng mas maayos po na serbisyo sa di po nga mga kababayan lalo na po sa mga na-hospital. Kaya nga ito po ay bumaba. Ayon po yan dito po sa Kapitolyo. Kasi ito yung binigyang diin
na nalugi daw po ang ating pong provincial government ng milyong-milyong piso dahil po dito po sa tawag po natin na mga RTL o mga RTH or ito naman po denied claims mga kabombo. Kaya kung titingnan po natin, base din po dito sa naging pahayag po ng ating naman pong ng Medical Officer 3 ng Provincial Hospital Management Service Office, ang siya pong OIC na si Dr. Raquel Ugoy, kanya pong binabanggit po no na kung i-compare ng 2021 sa 2022 and 2023, makikita po na malaki yung ibinaba ng RTH at mga denied claims na which is binabanggit po dito magkabombo na ang PhilHealth RTH at denied claim ay bumaba na po ito, di ba? Nasa 109.7 million ang total RTH, di ba? Noong 2021 pat na rin po yung meron din po tayong 73.95 million pesos na denied claim. Noong 2022 naman po ay meron po tayong 45.48 million na RTH return to hospital at meron po tayong 59.40 million na pesos na denied claims ng 2022. At noong 2023 po ay 43.45 million na RTH at 36.29 million na denied claims ng 2023. At noong 2024 mga kabombo ay bumaba na po ito no may pagbaba po yan sa RTH 77.6 million at 14.92 million na mga kabombo denied claims. Yan po yung binabanggit po, di ba? Kaya kung titingnan po natin mas maganda pa rin po itong ginagawang sistema at mas pinapalakas pa nila yung sistema para matiyak po na talagang ang ating po mga kababayan ay mabigyan po ng, di ba, ng magandang serbisyo lalo po sa mga billing. Kasi yung mga documents kasi kung di po may bigay naman po dito sa tatawag po natin, di ba? Meron po tayong kung di po yung PhilHealth, kung yan po yung mga denied claims sabihin po natin, meron naman po tayong MAIP, di ba? Meron po tayong MAIP. Ano po yung MAIP? Medical Assistance to ito pong MAIP in indigenous people or yung individual person na makabombo. Yan po yung di ba, meron pong maibibigay or should I say, di ba, yung pong MAIP, Medical Assistance for the Indigent and Financially Incapacitated person. Kasi meron pa pong MAIFIF. Nadagdagan po, dati MAIP lang po yan. Ngayon po ay MAIFIF. Na meron tayong medical assistance for the indigent and financially incapacitated patient. Na which is ay binabanggit po na pwede pong i-refile po yan or i-resubmit kung may mga deficiencies. So may mga chance pa po na mabayaran po yan. Kasi pag denied, hindi na po natin masisingil. Pero ang ginagawa po dyan ay yung action po ng 14 government hospital ay pinafile po yan sa MAIFIF para masingil pa rin masingil pa rin po natin yan. So technically, hindi po siya mako-consider po na losses ng ating pong probinsya kasi nga mababayaran po siya through MAIFIF program ng Department of Health. Diba? Dahil meron po tayong MAIFIF dito po sa probinsya. Under po yan ng DOH. Kaya nga po ang ating pong mga hospital talaga naman po ginagawa po yung pamamaraan para po di sila malugi. Mahirap po yan, malugi, di ba? Pero sayang po natin kung lahat po ba ay may mga sinasabi, lahat daw libre, zero balance. Pwede po yung mangyari magkabombo in mga situation pero makita naman po nila, meron po silang kakayahan, meron naman po silang mga tatawag po natin na yung kanilang status ng buhay, pwede po magkaroon, di ba, magbayad, magbayad din po ng sabi po natin na kahit kalahati, walang problema po yun. Kaya nga minsan sa po nga mga government hospital ay meron din po mga private room po yan para po doon sa mga may kaya po na magbayad. Kapag nasa private, ibig sabihin na may kakayan po sila na magbayad makabombo. So yun lamang po yan
Kaya ngayon pinag-uusapan po dito yung pong RTH at naman po denied claims ay hindi naman po maiwasan. Lahat po ng mga ospital meron pong ganyan. Pero ngayon, kung pag-uumpir po nung nakaraang taon mas nag-decrease po ngayon. Di ba? Nag-decrease yung pong mga denied claims at mga RTH mga kabombo ng PhilHealth. So ito, ating pong pakinggan yung pong pagpapaliwanag po dito ng mismo ang presiding officer ng Sangguniang Palalawigan ng Pangasinan na si Vice Governor Mark Ronald Lambino, hinggil nga po sa pong usapin na kanya po sinabi na mas maganda pa rin po ang ating pong nagiging sistema dito po sa Pangasinan dahil ito nga po ay nag-decline yung pong yung denied claims at ng RTH ng PhilHealth mga kabombo. Narito ang kanya po naging pahayag. So, yung denied claims po na I am assuming you're basing it on a so-called COA report that was released in a social media account. Okay. Ang PhilHealth po, hindi po 100% yung nagiging approval niya pagdating po sa mga claims. Hindi lang po yan sa provincial hospitals or local hospitals, even in private hospitals. In fact, in some areas alone, the rejections are so high. So, mas marami pa pong hindi nakiklaim. Now, the province of Pangasinan on PhilHealth alone is generating at least last year, I think it's around 500 or 600 million worth of claims that were approved by PhilHealth. And nabasa po yun sa 30 million ba? Yung sabi mo? Sa report, 30 plus million. So pag titingnan niyo po yung numero, that's around an 8% rejection rate by PhilHealth on the claims. Pag titingnan niyo po yung average na rejection rate ng PhilHealth, di hamak po na napakababa po ng rejection rate dito po sa probinsya ng Pangasinan. Ngayon, ano po yung nagiging causes ng rejections? Usually, ang number one na rason dyan ay walang walang PhilHealth membership yung pasyente. Nag-avail sila ng PhilHealth, wala silang PhilHealth, hindi makaklaim, wala pong makuha. Yan po yung isa. Pangalawa, hindi po kompleto yung mga dokumento na i-attach, whether it be due to technical or administrative error, etc. Pangatlo po ay baka yung isa sa mga claims ay hindi po pasok doon sa mga approved na mga listahan ng mga benefits na pwede pong i-avail ng ating mga kababayan doon sa ating health insurance provider, which is PhilHealth. So yun yung mga kadalasan ng mga rason. So I think the numbers itself or the percentages itself would be, if you look at it in total, hindi naman po pangit yung record ng provincial government dahil mas dihamak po na mas maganda po yung ating approval rates pagdating po sa PhilHealth claims kesa po doon sa mga rejection rates as compared to other localities and as compared to the national average po of PhilHealth. Dahil hindi na naman po sa Pangasinan, buong bansa po nangyayari po talaga. I think well, pag yung operationalize po ng electronics records management EMR, electronic management record system, at least it would solve po yung mga problema po sa documentation, membership, yung mga nawawalang records, etc. So it will help definitely even make the rejection rates go down. Yan po magkabombo ang naging pagpapaliwanag doon po si Vice Governor Mark Ronald Lambino hinggil nga po dito sinasabi po denied claims sa RTH magkabombo na kanyang inihayag po na hindi naman po ganoon po kapangit, di ba? Hindi po pangit po ang nasabi pong naging sistema po natin kundi nagiging maganda pa kumpara po sa iba po mga lalawigan. Kaya of course dito po sa ipong probinsya ng Pangasinan, napakalaki po natin pong probinsya. Compose po tayo ng 3 million population plus 3.1 million. At meron po tayo, di ba? Kung mas malaki po yan, ibig sabihin na malaki po talaga natin pong probinsya po ng Pangasinan. Kung i-compare po natin sa mga maliit po ng mga probinsya, mga kabombo. Di ba? At yung kala po population, ibig sabihin po niyan, maraming population, mas marami po magkakasakit. Di ba? Ganun lang po yun mga kabombo. Pero makikita rin po yung po pag-decrease po niyan kasi nga naisa sa ayos po mga kabombo
yung pong tatawag po ng mga PhilHealth RTH at denied claims ng ating pong Kapitolyo. And of course, in particular po, ito naman po ating pong tinatawag po na mga 14 hospitals dito po sa probinsya po ng Pangasinan. Oras natin mga kabombo, meron po tayong 13 minuto sa bago po mag-alas 9 ng umaga. Samantala mga kabombo, at naman po pag-usapan ang ating po mga balita sa ating po bansa ng Pilipinas na kung saan pag-usapan po natin, di ba? Ito naman po mga itong binabanggit po kasi ngayon, di ba? Itong tinatawag po mga kabombo na yung dalawang barko ng Filipino Coast Guard na siya naman po nagtataboy ngayon sa dambuhalang barko, monster ship ng Chinese Coast Guard na papalapit na sa pangpang ng Pilipinas, particular na po dyan mismo sa may Zambales. Mga kabombo na nananawagan po ang ating pong pamalaan dito po sa China na paalisin or tuluyan ng i-withdraw ang kailang pong monster ship mula po sa teritoryo po ng ating pong bansa. Yan po ang naging pahayag po ng National Task Force sa West Philippine Sea. No? Ito po NTF WPS spokesperson na si Undersecretary Jonathan Malaya na ang deployment ng mga Chinese ships ngayong taon ay mas malapit na sa Filipino coast at sa huling mga galaw nito ay isa anyang intimidation tactic na ang intensyon ay i-discourage ang mga Pinoy na mga mangingisda doon. Well, anong ibig sabihin po yan mga kabombo? Yan lamang po ay pagpapakita na andito kami, na kami ay nakasubaybay, na aming teritoryo ito at huwag na kayong mangisda. Diyan lang kayo, huwag kayong papasok dito sa aming pong teritoryo. Pero nasa loob na po sila ng atin naman pong, di ba? Di lang po exclusive economic zone, kundi malapit na po dito po sa may Zambales. So ano po pahiwatig po niyan mga kabombo? Ano po nais po banggitin po ng China? Na sila po ay hindi po masisindak kahit po sila po ay malapit na sa pangpanga at di ba? Na siya po ay dadaong na? Ganun po ba yun? Dahil sinabi rin po nitong si Filipino Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea na si Jay Tarela na ipinadala na nila sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa upang mapigilan ang paglapit pa ng monster ship sa Pilipinas. Ngunit kinakailangan itong pabalikin sa Port of Bataan matapos na mag-overheat. Ako mga kabombo, yan po yung binabanggit po natin na paano po tayo makakaresponde sa anumang uri po ng mga, di ba, mga emergency. Kung tatawagin po natin, kung ang atin naman po mga kagamitan ay medyo pupugak-pugak, yan po ay hindi po, di ba, 100% na effective, efficient para po sa atin naman po pagprotekta ng ating pong karagatan. Mga kabombo, kaya nga po, ito nga po BRP Teresa Magbanwa ay napilitan po na bumalik sa Bataan at ito naman po ay ang monster ship ay nakalapit po doon mismo sa may pundakit sa Zambales. Kaya nga tayo mismo nagbigay na naman po tayo, nagpahiwati na naman po tayo, nag-issue na naman po tayo ng isang diplomatic protest laban po dito sa China, doon mismo sa presensya ng master ship mga kabombo. Malaking barko po yan. Kung titignan po natin, di ba? Kung titignan po natin, walang kalaban-laban na parang lamang po wala pa po 1/4, wala pang 1/2 mga kabombo or 1/4 ng atin naman po di ba, sakyang pandagat. Ito po monster ship ng nasabi po China. Nakakagalit lamang po mga kabombo sa ganito pong mga pahayag. Lalo lang po ang ating pong mga isda. Yan lamang po ay para ipakita na andito po ang master ship na sakaling kayo ay lumabas, magpalaot, ay meron kayo mangyayari sa inyo. Yan po ang nais pong ipahiwatig po ng China
Di ba? Yan po yung gusto lamang po nilang, di ba, mga iparating yung taktika, intimidation tactic mga kabombo, na ito ay para i-discourage ang ating po mga fishermen. Mga kabombo, nakakabahala po ito. Nakakabahala lalo po sa Zambales, part po ng Zambales po natin, Bataan. Andyan po yung atin naman pong mga mangisda. Padaling po yung mangisda po natin dito mismo sa may Pangasinan. Diyan mismo sa may, di ba, sa may Bulinaw, sa may Western Pangasinan, sa may Infanta, mga kabombo, sa Dasul. May pumupunta po dyan. Di ba? Lalo po doon mismo sa may Scarborough Shoal. Pero ngayon ay nahihirapan na sa Bao de Masinloc. Bakit? Kasi nga po sa presensya po ng monster ship po na ito na nasa loob, malapit lamang po sa atin naman po nga kalupaan. Di ba? Malapit lamang po sa ipong nga kalupaan. Hanggang diplomatic protest lang po ba tayo? Yan po yung katanungan po sa atin At tayo rin po ay mahirap pong sagutin dahil sa totoo lang, hanggang doon lang po tayo magagawa po natin ngayon Hanggang doon lang po tayo right now. Kahit nakatambak-tambak na yung mga diplomatic protest, kung hindi po yung kinikilala po ng China, awanti maramida na po. Isulat ta. Di ba? Isulat ta ti mangyari. Kaya nga magkabombo sa mga panahon ngayon di ba? Ay kailangan po natin na protektahan ang ating pong soberanya. Hindi po tayo magkikimi at hindi po tayo magkikibit balikat lamang po at wala pong imik na wala pong gagawin po sa ginagawa po ng mga intimidation at ng pananakop po ng China dyan mismo sa limang pong karagatan na sila po ang naghahari-harian. Ang ating pong mga legislatures, ang ating pong mga mambabatas, asa na po sila? Puro sila daldal, puro sila sa mga salita. Pa-PR po na dapat ganito, kinukundina ang kanilang pong mga pangyayari. Pero ano ka lang ginawa po sa budget naman po ng atin naman pong Armed Forces of the Philippines para po dito sa pagbili po ng atin naman pong mga gamit. Hindi po pandigma kundi pandepensa sa ating pong teritoryo. Dahil hindi po tayo pwede pong i-intimidate. Dahil hindi po tayo pwede pong basta na lang pong ginaganyan-ganyan lamang po porket wala po tayong malalaki pong mga barko. Diba? Kahit sino naman po, ikaw, sila nakabasa, tapos ikaw ay nakamotor, anong laban mo magkabombo? Diba? Isang hagip ka lang, wala na. Parang ganyan din po mangyayari po dyan po sa may karagatan po natin. Lumapit po ang atin naman po Philippine Coast Guard. Anong mangyayari magkabombo? Aharangin po ba niya ito? Kung sinabi po na inarang po, patuloy pa rin po ang nasabi po itong monster ship po na yan. Hindi, wala magkabombo. Yan po ang mangyayari. Kaya dapat, di ba, kalampagin po natin ito naman po mga mamabatas, mga senador po natin, mga kongresista, kung bakit ganito ang ginawa nila dyan mismo sa pondo ng Armed Forces of the Philippines. Nakalapang binawasan pa ito mga kabombo. Bakit mabawasan tapos ipupunta po ninyo dito po sa mga tinatawag po ng mga AKA program? Sa mga pagbibigay po ng mga ayuda sa taong bayan? Yes, kailangan po niyan magkabombo pero read between the lines. Hindi po mangyayari po yan dahil kagustuhan nila. Dahil ngayon po ay eleksyon Dahil ngayon po ay pagbili na naman po ng boto. Pagpapakilala, may magamit po sila panghatak sa taong bayan na eto, makinig kayo sa akin, magbibigay ako ng pera, makinig kayo. Pero, of course, hindi lang kayo makikinig, kundi iboto ninyo ako para tuloy-tuloy ang inyo pong ayuda. Ganyan ang kailang sila sabi, makabombo. Pero kapag national interest ang pinag-uusapan, asan po sila? Meron po ba silang bolsa para po sabihin, maglagay tayo ng ganito? Kasi ang ating bansa napapalibutan po tayo. Di ba? Napapalibutan tayo ng dagat, ng tubig. Tayo po ang isa po sa may pinakamahabang coastline sa buong mundo. Pero ang nangyayari magkabombo, tayo
ay walang-walang gamit para po madepensa natin po nga sarili nga teritoryo. Meron, kahit papaano, pero hindi po ito sumasapat. Tingnan nga po ninyo, itong Teresa Magbanwa. Re-respondi po doon Pero nag-overheat. Di balik din po yan Anyari? Di ba? Parang meron po nangyari pong aksidente. Yung ambulansya na pupunta po doon ay naflata na. Hindi po makagalaw. So anong mangyari sa... Di ba? Mga kabombo, yan lamang po ang mga patunay po natin na hindi po yata priority. Di ba? Less priority. Ito naman po nga pagpapalakas ng ating po nga military, di ba, capabilities ang maritime assets po natin para po sa mga bansa. Tingnan po ninyo ang Vietnam. Di naman po ganun po, di ba? Kayaman. Pareho lang po natin. Pero sila po ay nakikipag-face off dito po sa China. At nang nangyari po noon, mga kabombo, hindi nila hinayaan po yan. Di ba? Hindi nila hinayaan na sa pag-face off, anong nangyari? Dahil alam po nila kung ano po ang kakayahan po ng Vietnam. Alam po nila na hindi sila ma-intimidate, maharasa. Sila ay lalaban. Kaya ang China Coast Guard, ang siya pong nag-back off. Siya po ang umatrasa, mga kabombo. At dahil nagpapakita po yan kung ano po yung tapang. Dahil meron po silang kakayahan, dahil malaki din po ang kalapong mga barko. Hindi kagaya po natin, nako, isang malaki, isang pandak, di ba? Pakpak, wala. Di ba? Yung sabihin po natin na magkaroon po ng duelo, hindi wala po yan talaga. Siyempre, ang bully malalaki. Wala kang nakitang bully na binuli po niya mas malaki sa kanya. Yan po ang ginagawa po ng China. Pero yan po ay nakakatakot din po, lalo po sa pag-ikot po niya, kung ano na pong mga research at mga nangyari sa kanya pong pananatili po dito sa ipong bansa ng Pilipinas, sa ipong teritoryo, dyan mismo sa may west sa Philippine Sea. Tayo po ay nanalo po sa UNCLOS. Nabigyan po tayo ng award na kabombo. Diba? Tayo po ay pinapaligan po ng UNCLOS. And then pa din po sa may, diba? Sa napanalunan po natin na arbitral ruling. Hindi po kinikilala po ang 9-dash line ng China. So dapat ito yung ating ipatupad. Paano po ating ipapatupad po yan? Lalo na po, walang po tayong kakayahan, mga kabombo. Sila, ang lalaki ang kalapong mga barko, tayo, walang-wala, parang naka-jet ski lang. Eksakto nga alas 9 ng umaga, mga kabombo, at mamaya, ating pong pag-uusapan ang ating pong mga inandang mga issues mo sa Pina, makalipas lamang ng ilang paalala. Mga pagkain na lason para sa mga alagang hayop, alak, maaari makaranas ng diarrhea at pagsusuka. Avocado, ito ay naglalaman ng persin na nakakasira sa puso ng ating mga alagang hayop. Bawang at sibuyas, ito ay nakakasanhi ng pagkasira sa dugo. Kape, ito ay nagsasanhi sa mga alagang hayop ng pagkapagod, pagsusuka at pagbilis ng tibok ng puso sa delikadong level. Tsokolate, maaaring maapektuhan ang puso, kidney at central nervous system. Paalala sa pagkikisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Dumating ng maaga, 15 minuto bago magsimula ang banal na misa. Isara o ilagay sa silent mode ang iyong cellphone bago pumasok sa loob ng simbahan. Magsuot ng maayos na damit. Hindi ka pupunta sa pasyalan kaya magsuot ka ng kaaya-aya at nararapat. Huwag makipag-usap o makipagdaldalan sa katabi habang ipinagdiriwang ang banal na misa. Sumabay sa pagkanta at tumugon kung kinakailangan. Makinig, isa puso, magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na Kanyang ibinibigay sa atin, maliit man o malaki ito. Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Ang mga
mga Pilipino ay kilala rin sa pagiging matulungin, kung saan ang mga nakatatanda ay karaniwang nagsasagawa ng mga sakripisyo upang tulungan ang mga nakababata, mapitagan, magalang, at mabuting makitungo at mabait sa pagtanggap sa mga bisita, maging sa estranghero. Ang kanilang malakas na pagbabayanihan ay pinahahalagahan at hinahangaan din. Ang pagmamahal sa magulang at paggalang sa mga otoridad at ang mataas na pagrespeto sa kababaihan ay kapansin-pansin sa mga Pilipino. Narito ang ilang tips at paalala na dapat mong tandaan para makapaghanda at maging ligtas kapag mayroong lindol sa inyong lugar. Una, kapag nasa loob ng gusali, manatiling kalmado at isagawa ang duck, cover, and hold at gawin ang mga sumusunod. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta sa paligid. Pangalawa, umiwas sa mga bintanang salamina, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Pang-apat, kung nasa labas, magtungo sa open area. Pang-lima, lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib na pagguho ng lupa. At ang pang-anim, kapag nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Hindi basta-basta ang pagpili ng career dahil isa itong responsibilidad na kailangan mong panindigan. Ang maling pagpili nito ay magdudulot lamang ng hindi masaya at hindi kontentong buhay. Kailangan bago pumili ay kinikilatis muna ang pipiliing trabaho kung ito ba ay pasok sa iyong interes at passion. Ikonsidera ang kalakasan at kahinaan mo sa pagpili. Kung nais ng mataas na sahod, importanteng alamin kung worth it ito sa attitude ng work environment. Ang pagsasabi ng totoo at hindi pagsisinungaling ay mahalaga sa maraming aspeto ng ating buhay. Pagkakaroon ng tiwala, ang katapatan ay nagpapalalim ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Pagkakaroon ng respeto, ang pagsasabi ng totoo ay nagpapakita ng respeto sa ibang tao. Integridad, ang integridad ay nabubuo sa pamagitan ng pagiging tapat. Pagkakaroon ng kalayaan sa konsensya. Ang pagiging tapat ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating isipan at damdamin. Pag-iwas sa komplikasyon. Ang pagsisinungaling ay kadalasan nagdudulot ng mas maraming problema at komplikasyon sa buhay. Sa kabuuan ng pagsabi ng totoo ay mahalaga upang magpatuloy tayong mamuhay ng may integridad, tiwala at respeto mula sa iba. Ang paggalang sa matatanda ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura. Narito ang ilang mga paraan upang maipakita ang respeto sa kanila. Igalang ang kanilang mga opinyon. Kahit na may mga pagkakataong hindi kayo nagkakasundo, mahalaga pa ring igalang ang kanilang mga pananaw. Pangalawa, mag-aral mula sa kanila. Maraming karanasan ang matatanda na maaring pagkuhanan ng aral. Magtanong at makinig sa kanilang mga kwento. Pangatlo, batiin sila ng may ngiti. Isang simpleng ngiti at bati ay nagdadala ng positibong enerhiya at magpapakita ng iyong respeto sa pagkilala sa kanila. Narito ang ilang dahilan kung bakit kinakailangang maging hydrated. Una, napapanatili nito na madulas ang mga kasukasuan. Pinipigilan nito ang impeksyon, tumutulong sa pagdadala ng mga sustansya, pinoprotektahan ng hydration ang mga organ at sensitibong tissue, nakatutulong ang pag-inom ng tubig sa digestion, nakadadagdag ito ng moisture sa balat, at ang pag-inom ng tubig ay nakatutulong sa puso. Pagtitipid sa konsumo ng kuryente at paggamit ng mga energy-efficient appliances. Ang pagpapalit ng mga lumang bombilya ay nakakatipid ng maraming enerhiya dahil ang LED light bulbs ay gumagamit ng mas konting enerhiya at mas sumatagal kaysa sa incandescent na mga bombilya. Paggamit ng induction at electric cooktop sa halip na gas stove dahil nagge-generate ito ng mas kaunting enerhiya. Gumamit ng power strip para sa lahat ng personal na electronics at patayin kapag hindi na ginagamit ang mga ito. Ang pagsasagawa ng good hygiene at self-grooming habits ay maaring gumawa ng isang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng malusog na kuko kumpara sa mga hindi malusog na kuko. Ayon sa American Academy of Dermatology Association, ang pagbutol ng kuko sa hugis ng inyong daliri ay nagsisigurado na ang kuko mananatiling malakas.
Karaniwan ang mga kuko ay pinuputol ng straight pagkatapos ay ginagawang bilugan sa mga gilid. Huwag kakagatin ang inyong kuko. Kinakagat ng mga taong kanilang mga kuko sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, ang ugali na ito ay maaring maging lubhang nakakapinsala sa ating kuko. Ang sobrang pagkagat sa kuko ay maaring magdulot ng pangangati at maaring humantong sa mga impeksyon sa balat na malapit sa kuko o mismong sa kuko. Ang magandang asal ay paraan ng pagpapakita na may paggalang sa kapwa at pinapahalagahan ang nararamdaman ng iba. Ang pagpapahalagang ito ay magiging daan tungo sa matiwasay na pamumuhay kasama ang kapwa Pilipino. Ang asal ng ating mga anak, kahit batang paslit pa, ay nagpapakita ng ating kinalakhang asal. At bawat bata, maging ang mga matatanda, ay inaasahan ng lipunan na makitungo ng may paggalang at pagpapahalaga sa nararamdaman ng ibang tao. Hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mahabang pila sa mga pampublikong lugar kabilang na sa restauranta o sa bayaran ng utility bills. Nakakainip man minsan ang pumila lalo na't kadalasan ay mahaba o humahaba pa ito. Hindi natin maiiwasan ang maubusan ng pasensya at kung hihilingin na ay mauna na lamang. Gayunpaman, isang pagpapakita ng magandang asal ang pagsunod sa tamang pila. Mahalagang pumesto kung saan ang pinakadulong maabutan mo at iwasan ang pagsingit upang mauna lamang. Sa pamamarang ito, maliban sa mas magiging maayos ang paghihintay ng bawat isa, ay maiiwasan din ang anumang hindi mahalagang alitan. Ang tama at responsableng pagtatapon ng basura ay mahalaga para mapanatili ang kalinisan at kalusugan ng ating kapaligiran. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito mahalaga. Una, kalinisan ng kapaligiran. Ang wastong pagtatapon ng basura ay pumipigil sa polusyon ng hangin, tubig at lupa na nagdudulot ng malinis na kapaligiran para sa ating lahat. Ikalawa, kalusugan ng tao. Ang basura na hindi tamang pagtatapon ay maaring maging sanhi ng masakit at impeksyon. Pangatlo, pag-iwas sa baha. Ang mga basura na hindi wasto ang pagtatapon ay maaring makabara sa mga kanal at estero na nagdudulot ng pagbaha tuwing umuulan. Ang pagsunod sa mga tamang hakbang sa pagtatapon ng basura ay isang simpleng paraan upang mag-ambag tayo sa pangalaga ng ating kalikasan. Ang asthma o hika ay isang kondisyon na nakakaapekto sa daan ng hangin sa respiratory system ng isang tao. Tandaan na ang asthma ay nakamamatay na kondisyon, lalo na kapag isang nalubhang asthma attack ay hindi na agad na agapan. Ang pinakamahalagang gamot sa asthma ay ang steroids at mga anti-inflammatory drugs. Bagamat hindi tuluyang nagagamot ang asthma, maaaring mapigilan ang mga sintomas at ang paglala nito. Pero tandaan na hindi nito pinipigilan ang asthma attack. Pinapayuhan ng mga pasyente na gumamit ng inhalers bilang pangunahing rescue medication. Pangarap mo bang mamuno o maging isang leader? Narito ang mga tips. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa nga Bombo Hanaya Big Time. Atong oras po natin ay meron po tayong 9 na minuto sa makalipas po ng alas 9 ng umaga. Samantala mga kabombo, dito naman po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan, usap-usapan po ngayon dyan mismo sa may lungsod ng Urdaneta ang nangyari po di umano sa isa po nga medical and dental mission na yan po ay isinagawa ng mga kababayan po natin mula mismo sa may San Diego, no? Ito po nga Rotary Club of San Diego, na which is ay pagbibigay po ito ng tulong medikal sa mga mamamayan, sa mga residente ng Barangay Labit proper sa natura po nga syudad. Mga kabombo, ano po ba ang pulot dulo po nito? Ano po ba ang totoo nga nangyari? Kasi nga right now, meron po nga post po dito ang alkalde ng siyudad ng Urdaneta. Ito nga po nga si Mayor Julio Rami Paraino III na kung saan meron po siyang kwentuhan series na yan daw po ay nakakatakot daw po mga kabombo. Na kanya po nga binabanggit mga kabombo po dito na meron daw pong isang kandidata, no, na nagwawala, no, nagwawala at yan daw po ay tawag po dito, pumasok or naging intruder doon mismo sa nasabi po nga medical mission na yan po ay pinagbabawal sa mga politiko. Dahil alam po naman po natin ang sitwasyon na dyan mismo sa may Urdaneta City
na talaga naman pong, di ba yung bangayana, pati rin po yung ginagawang, yung pong paninira po ng mga tarpaulin ng mga at nagpapakilala na siya daw po ay hindi daw kung sa doktor na hindi po daw bakit hindi daw niya kilala siya, binanggit naman po ng doktor, respect is earned mama, sabi po niya po dyan na mga kabombo, na kung saan ay talaga naman po isa po yan sa mga, di ba, pinag-uusapan na. Pero bago po yan, bago po atin dakuhin po ang atin naman pong balita dyan mismo sa may syudad po ng Urdaneta, para malaman din po natin ang pahayag po ng nasabi po organizer at panarin po ng kapitan ng Barangay Labit proper, ay atin mo nang dakuhin, natin po makakapanayan po sa oras po na ito mula mismo sa Amerika, ang ating po Bombo International News Correspondent sa Amerika na si Maria Luna Art, mga kabombo. Hinggil pa rin po dito sa napapatuloy po na wildfire dyan mismo sa California. Matagal-tagal na po ito, mga kabombo, at ilang araw na rin po na nangyari po itong wildfire. At ano kaya ang nagiging, bakit hindi pa rin po maapula-pula po ito, mga kabombo? At ilamin po yan. Pero bago yan, natin muna siyang pagbatiin. Magandang umaga po dito sa Pilipinas at magandang oras po sa inyo dyan. Mama Maria, kamusta po kayo? Kumusta, Bombo Prami? Nandito po kami sa Seattle time natin, sa Pacific time. It's about 5:15 in the evening, in the early evening, dito po sa amin, sa Pacific Standard Time. Alright. And Mama Maria, right now, kamusta na po ba ang ginagawa po ng ating pong mga authorities regarding po dito sa napapatuloy po na wildfire? At meron po ba tayong nakikita po na pagtatapos at malapit na rin po bang maapula yung pong sunog po, Ma'am Maria? Hindi pa hanggang ngayon. Nagsimula to nung January 7th, and we have about 2, 3 or more wildfires na nagsimula sa Pacific Palisades dito sa Los Angeles County. Nagsimula to ng January 7 hanggang ngayon, January 14, na tayo dito sa Amerika. Ang na-contain lang po ng mga sunog ay yung 25% lang po. Kaya we are fighting like hell to contain fire, pero hindi talaga kasi nagsisimula na naman yung Santa Ana winds na parang hurricane na nagdadala ng parang bagyo sa California, yung sa Los Angeles fire. Saka yun ang talagang simulan ng kaya kalat ang sunog. Punta tayo sa Palisades, Pacific Palisades, malapit kami sa Pacific Ocean, pero hindi pa rin makontain kasi yung lakas ng hangin sobra talaga. It is almost 100 miles per hour. Ito namang another fire that started, an Eaton fire, that's in Altadena Hills as well as Pasadena in California. This is all Los Angeles County. Hindi pa rin na-contain. 35% lang ang na-contain. Sa dami-dami ng sunog, 135 total. Wow. Yun ang nagsimula ng mga ibang-ibang lugar sa California. Kaya ang tatlo ngayon ang hindi pa ma-contain. Yung talagang natitirahan sa ating mga celebrities, mga Hollywood actors, actress, mga business people. Kaya maraming damages, about 13,000 homes and major structures had already been burned and destroyed. Wala pa rin makapunta sa mga lugar na nasunugan. Wala pa rin maklaim. Marami din tayong mga hayop na wala. Marami din tayo. We have confirmed 25 deaths so far na talagang nawala na sa sunog. Okay? So we have carried about 43,000 acres of land that has been destroyed on this fire alone. And it's still continuing tonight. Ang lakas-lakas po ng hangin, hindi pa rin makontain. At saka para bang bagyo,
na tapos na kaninang umaga, bumalik na naman uli. Kaya ang lakas ng hangin nagsisimula na naman. Kaya mahirap talagang i-contain. At saka tinawagan na namin ang lahat ng mga fire department sa ibang-ibang state sa Amerika para naman tumulong kasi marami ding nangyari sa Los Angeles na they got the funding of our fire department. Yes. Ma'am Maria, mahirap po makontent po ito dahil po sa lakas ng hangin na siyang nagdadala po ng mas malawak po na pinsala to spread the fire. At alam po natin kasi na ang Amerika napakayaman po nga bansa, pinakamapangyarihang bansa. Pero right now, kitang-kita po na nagiging pahirapan po ito with all the technologies. Meron po tayo with the manpower. Talagang kinukulang pa rin po, Ma'am Maria. Tama, kulang talaga. Isipin na lang natin, no? The state of California is almost the same size as the entire island of the Philippines. Yes. Yan lang ang analogy natin, no? Pero kung makikita mo yan, kung tingnan natin kung ang Manila or Quezon City is destroyed completely by fire, makikita mo yan sa map natin, di ba? Yes. Kung paano kalaki ang destruction, paano kalaki ang destruction. It is worth about $40 billion just to put back the house and structures. 40 billion. Pa yan kasama yung mga cars, yung mga damages. Sa structure lang, we are already at loss of $40 billion. Ma'am Maria, what's the statement or opinion ng ating pong mga kababayan? Kasi right now po ay wala pa rin pong binabanggit kung saan nagsimula ang nasabi pong sunog. At hindi lang po sa isang lugar, kundi kalat po ito na nangyari po yung sunog. May mga ilan po kasing lumalabas po ng mga... Actually, ang sunog nagsimula talaga sa Pacific Palisade sa Los Angeles County. And then, parang kumala talaga. Talagang it traveled so fast because of the wind. Isipin mo lang ang structure sa Pacific Palisades is on top of the hill. Once you hit with that wind, talagang para na lang oxygen, na paglagyan mo ng apoy, talagang kakalat yan ng malakas. Kaya, at saka napaka-dry naman yung area na yon, mas madali lang talaga makakuha ng apoy. Yun lang talaga. The fire will start immediately. You cannot contain it because kahit na spark lang ng mga damo-damo, wala na. Talagang sunog na talaga. It just travels so fast. Yes. And Ma'am Maria, may mga usap-usapan at viral na mga videos hinggil nga po dito sa nangyari po na annual Golden Globes na isa pong host ay tila minak ang gada na si Nikki Glaser. Na isang usap-usapan po ito kagaya po dito sa Pilipinas po kasi alam po natin na naparelyoso po dito sa Pilipinas na which is parang it's a work of God dahil po sa nangyayari. Ewan po natin, ma'am. Ano bang statement po dyan ng mga... Nangyari kasi, walang nag-appreciate sa pangalan na God. Ang Diyos naman talaga alam sa lahat. May alam sa lahat. Parang sabi ng mga nagbabiral ngayon, pinarosahan yung mga elite na mga Hollywood actors and actresses dahil they did not mention to thank God for everything that happened for winning and all that. But yun lang ang parang it became a joke at first and then marami na ngayong mga pala na nangyari sa lugar na nasunugan na ang imahe ng mahal na bere na Guadalupe, St. Joseph, nangyayari na lumalabas na lumilitaw na walang nangyari sa kanila pero yung lahat-lahat ng bahay sunog. Pero yung mga imahen walang nangyari. Kaya pala rin din, di ba? Kaya yun ang mga tao bumalik rin na ngayon na nagdadasal sila na huwag kalimutan yung nangyari ngayon at to at least ask God for forgiveness. Yun lang.
I see. Oo. Nagiging viral po kasi yan, ma'am. Lalong na po at kapag i-correct yun yung data, meron pang church po doon na sa neighbor po niya, lahat po ay nasunog pero stand alone na yung pong church. Yes, maraming mga milagro nga nangyari na ganon. At saka ang mga tao naman hindi naman sila na hindi pinuntahan rin nila yung nasunugan. At saka marami kaming mga evacuees at saka mga taong hindi makapunta kahit sa anong lugar kasi there's no outlet. Yun lang ang problema talaga ngayon. Ang punong-puno ang mga evacuation center at saka yung mga kotse pinabayaan na lang sa daanan, di ba? So walang nangyari kung hindi ang mga tao, they find a ways to get out. Yes. So it's very hard to move out of the place. But marami namang tumutulong. Act of kindness is happening everywhere. Yes. Kahit na dito sa ibang-ibang neighborhood state, katulad ng Nevada, Las Vegas, Reno, yung maraming malapit-lapit sa nasunugan, everybody is moving towards north or a little bit south of California. Kasi ngayon, walang availability ng apartments, ang dami-dami talaga. At saka you cannot control the people. Sobrang dami ang nawawalan ng mga tirahan. Yes. Ma'am Maria, right now sa binanggit po niyo with sa mga pagtulong and kitang-kita po at mayroon po tayong mga ilang pong mga videos din na ang ilang pong mga Filipino community, mga Filipino Americans na rin po dyan na ay nagsama-sama doon mismo sa ipinapakita yung bayanihan spirit po natin ng mga Pilipino. Ma'am? Syempre naman. Marami kaming mga Pilipino, lalo na ngayon. Alam mo naman sa atin, yung mga Pilipino natin dito ay all in the medical, mostly in the medical field, di ba? So sila ang talagang hands-on sa mga emergency ngayon. At saka nagtutulungan sila all the churches are open to help out. Naging evacuation center yun. Naging shelter yun sa mga taong, alam mo na, ang mahal-mahal ng mga bahay nila dito sa Palisades, California. Mga million yung mga dollar home nila. Kaya mahirap mo matingnan na bigla na lang nawala yun. So everybody has to accommodate you, whether you are rich or poor, everybody come together to help. Yes. Ma'am Maria, you mentioned a while ago po, ito pong mga evacuation center ang nagiging punuan na kasi mas lalo pang lumalawak po yung pong pinsala po. Nadulugan po itong wildfire. Kamustahin po natin, ma'am? At lalo po, of course, walang trabaho, mga andyan na. At lahat po ba provided po ng government para po sa kanila, Ma'am Maria? Yun na nga ang mahirap kasi talagang ang tumutulong ngayon is private organization. At saka yung Red Cross. At the government is asking for a GoFundMe sa Red Cross dahil talagang mahirap. Everybody is having a hard time to get water, to get electric. The power is out kasi nasunog lahat, diba? Walang tubig, everything is pretty much like a dead ghost town. Talagang, it's very hard to even describe it. So, ibig sabihin, ma'am, wala rin po nagbabalik po doon mismo sa mga nasunog na, ma'am. Binanggit nyo, ghost town na po ang mga lugar po na yan. Not allowed to enter the area when it's not contained. At saka nahihirapan po kami kasi we need more fire to contain the fire. Kailangan namin yung airlift kasi kailangan namin ng tubig. Kaya we have so many shortages. Shortage kami ng firefighters, shortage kami ng water, walang power, palik-uno talaga. Alright. And Ma'am Maria, ang amin lamang po dito ay panalangin kayo po may tulong po para po sa inyo dyan, ating po mga kababayan. Of course, sa Los Angeles po, Ma'am Maria. Ma'am Maria, anything more na dapat po na malaman po ating po mga kababayan? Lalo po may mga ilan din pong mga kamag-anak dyan mismo sa Los Angeles or kaya dyan po sa California with this... Only giving me a lot of different
news update or text update na magsasabi na this is what's going on right now at the moment. Ngayon, 25 na ang confirmed dead. Yes. So, tumataas pa rin at saka maraming missing. Maraming missing. Saka dito naman sa ibang state, tumatanggap rin sila sa mga victims of fire. So we're asking donations everywhere, not only dito sa mga kabayan natin nagbigay ng mga damit, maraming nangungulikta ng mga damit ngayon kasi yung nasunugan talaga walang-wala talaga. I mean, they're only wearing what they're wearing when they left the house. That's it. Everything was gone. So isipin lang natin na talagang kahit na isang plato, isang kutsara, wala. Diba? Yes. Kaya yun we give as much as we can that we can provide to help them makaraos naman ng at least they can sit down and eat their meal. Alright. And with that po, Ma'am Maria, maraming salamat po sa mga update. Baka sa susunod po ng mga pagkakataon po ay muli po amin kayong makapanayam para malaman po ang mga sitwasyon at makaganapan po dyan mismo sa Los Angeles, in particular nga po sa mga apektadong mga lugar dyan mismo sa California, Ma'am Maria. Ma'am Maria, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Prami Bombo, sa lahat-lahat. Sana ang pagdasal lang talagang pinaka-importante ngayon na kailangan sa mga tao dito. Yes. And to all of the Philippines as well. Kasi mga kabayan din natin ang nabibiktima dito rin sa Los Angeles. Yes. Mabuhay po kayo, Ma'am Maria, at ingat po kayo lagi. Thank you. Yan po mga kabombo, ang ating pong Bombo International News correspondent na si Ma'am Maria Luna Ort mula mismo dyan po sa may California mga kabombo. Hinggil po dito sa usapin po natin ng nasabi po nga wildfire na patuloy pa rin po mga kabombo. May mga, kinakalabutan ako sa mga pangyari po na ito na which is bigla na naman po nga sumiklab, di ba, yung sunog, wildfire. At yung hangin na ay yung dala po nito, malamig po ang panahon po diyan po sa Amerika. Hindi pa rin po ito summer. 'Di ba? Hindi pa po summer po diyan. Actually mas malamig pa nga po diyan kaysa po dito sa dito sa Dagupan na. Of course, ang bagyo binabanggit po nasa 15 na, 'di ba? 16 na. Kagaya din po diyan 'Di ba? 16 na, 15 na, 17 ang kailan pong kailan pong temperatura. Pero ito, 'di ba, yung wildfire. Kung tayo po na isang religyoso, talagang binabanggit na this is a work of God para po manumbalik, ipakita na andito ako. 'Di ba? Kasi nga po itong si Nikki Glaser sa sinagawa po na, 'di ba, yung pong annual Golden Globes na ito nga pong host ay kanya pong biniro, minap ang ating Panginoon with this godless town. No mention sa God sa namang pasalamat, mga kabombo. Which is, sa lahat po ng mga tagumpay, sa lahat po ng mga nangyayari po sa ating pong buhay, unang-una po dyan, mga kabombo. Diba? Panginoon, ang ating pong Ama na nasa langit, ang ating pong pinapasalamatan dahil po sa mga parangal, pagkilala at sa buhay. Actually mga kabombo, at ano man pong ginagawa po natin, bago tayo magising, di ba? Or paggising po natin, bago magising, paggising po natin, mananalangin. Bago tayo matulog, ay mananalangin po tayo dahil po sa binigay po sa atin. Sa mga achievement, unang-una, pag nakakuha, lahat po, hindi naman siguro lahat, pero napapakinggan po natin, inuuna po nila ang ating pong Ama na nasa langit, ang ating pong Panginoong Diyos, mga kabombo. Pero right now, wala na nga pong nag-mention, biniro pa nila, at ito, yung Los Angeles, a godless town, nangyari, ito po nga, di ba, wildfire. Alam naman po natin sa Biblia, sa Revelation, yung pagbuno po ng mundo, makikita po natin, yung po mga fireball na papunta po sa, di ba, mula mismo sa langit. Yan po yung palatandaan na. Pero sana, di ba, wag pa naman po ngayon. Lalong-lalo na kailangan po natin manumbalik sa Kanya. Manumbalik dahil siya po ang siyang makapangyarihan sa lahat, mga kabombo. Lahat kaya niya. Pati po yung mga miracles, nakikita po yung bakay po doon na siya lang po wala man lang nangyari, di ba? Ibig sabihin na protektahan yung nasabi pong mga imahe po doon
Yung pong simbahan, di ba? That's a work of God. Dahil kanya pong iniwasa doon mismo sa mapaminsala po na apoy na dulo po ng wildfire mga kabombo. Siguro, makikita na po nila kahit ang makapangyarihan pong bansa ay hirap po na tugunan na ang nasabi po nga wildfire mga kabombo. Oras po natin na 34 minuto sa makalipas po ng alas 9 ng umaga at mamaya mga kabombo ating po nga babalikan ang ating po nga pinag-uusapan na kanina igil po dyan sa may lungsod po ng Urdaneta makalipas lamang ng ilang paalala. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito. Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi kanais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba lalo na sa mga bata. Kailangan gumamit ng po at opo dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino na nagtataguyod ng paggalang at magandang asal. Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng ating tradisyon at kultura. Ito ay nag-uugnay sa atin sa mga nakaraang henerasyon at nagtataguyod ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang paggamit ng mga salitang ito ay isang indikasyon ng pagiging magalang at may magandang asal na mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, nagiging mas magaan ang pakikipag-usap na nagre-resulta sa mas magandang ugnayan sa mga tao sa paligid. Ang po at opo ay hindi lamang sa mga salita, sila ay sumisimbolo ng paggalang at pagkakaunawaan sa ating lipunan. Mahalaga sa bawat employee ang magandang environment, particular na ang pagkakaroon ng respeto sa isa't isa. Nakakaapekto sa performance ng isang kumpanya ang pagpapanatili ng respeto ng bawat isa. Ating pakatandaan na anuman ang inyong posisyon na mataas man o mababa, hindi ito dahilan upang hindi mo na respetuhin ang kapwa mo empleyado. Kung kayo man ay may hindi pagkakaunawaan, siguraduhin na hindi mawawala ang profesionalismo at hindi pepersonalin ang bagay-bagay. Kung abalan naman ang katrabaho, hayaan mo na ito at bigyang halaga ang personal space nito. At lalo na sa lahat, i-appreciate ang achievement ng katrabaho, simple man ito o malaki. Ang law of attraction ay ang kagustuhang gawing makatotohanan o realidad ang hinahangad mo sa buhay. Isa itong prinsipyo upang mag-materialize pa ang isang bagay na nais mong makamtan. Mahalagang malinaw mong na-visualize ang bagay na gusto at saka mo ito papaniwalaan ang makakamtan mo sa buhay. At magsisilbi itong motivasyon mo upang unti-unti mo ito makuha. Paalala sa pakikisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Dumating ng maaga, 15 minuto bago magsimula ang banal na misa. Isara o ilagay sa silent mode ang iyong cellphone bago pumasok sa loob ng simbahan. Magsuot ng maayos na damit. Hindi ka pupunta sa pasyalan kaya Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong programa nga Bombo Hanaya Big Time at mga kabombo ating pong balikan yung ating pong pinag-uusapan po kanina dahil yan nga po no ang usap-usapan ngayon dito mismo sa Urdaneta City ang nangyari pong eksena sa isang medical and dental mission dyan mismo sa may barangay Labit proper sa syudad po ng Urdaneta. Na yan po ay pinangunahan mga kabombo ng Rotary Club of San Diego sa Amerika. Na yan po ay nagtungo po dyan ang mga doktora at ilang po mga kasamaan po nila para isagawa ang nasabi naman po medical mission na matagal na po nilang itong di ba, na pinaghahandaan na which is mga kabombo
na meron pong lumabas po na isa pong post mula kay Mayor Rami Paraino ng siyudad po ng Ordaneta sa kanya pong Facebook page, mga kabombo, na isa naman pong hindi naman po pinangalanan po dito kung sino po yung kandidata, pero isa lamang po dito ang binabanggit, mga kabombo. No, walang pangalan, okay? Walang pangalan po iyan na sinasabi na ito nga po nga si First Lady Maan Tuason Gico, pero isang kandidata. Pero doon mismo sa pagsalaysay, kaya naman po nga sinabi na ito ay yung nagwawala po ito, na siya po ay nagagalit, na ang kanya po makatabi po doon ay biglang tumayo para harap ito po ay hindi po makita yung po nga paggalit or yung po nga pagwawala ng nasabi po nga First Lady. So mga kabombo, dahil tinatanong po dito daw ng nasabi pong kandidata kung bakit andun po ang CHO, ang nasabi pong City Health Office, na kung saan ang CHO ay pinangunahan po yan ng asawa po ng alkalde ng siyudad po ng Ordaneta, mga kabombo. At binabanggit po dyan na ito daw po ay, di ba, kung ano na po daw pinagsasabi po niya. Lalong-lalo na yung doktora ay binabanggit po na yung pong, di ba, kasi binanggit daw po ng nasabi pong kandidata na kilala mo ba ako? I am the wife of, tapos exclamation point, tatlong period, exclamation point, mga kabombo. At binanggit ulit daw po ng kandidata na tumingin daw po sa doktora, you do not respect me. Pero sabi po ng doktor, respect is earned, mama. Yan po naging tugon po. Unang-una po, mga kabombo, yan po ay pinaliwanag ng nasabi naman po nga organizer ng nasabi po nga medical mission. Ito nga po nga si Marley Cathhill, na siya po ay taga London at siya po ay residente ng Barangay Labit proper, dyan mismo sa may Ordaneta City. Na siya po ang nanguna po dito, sinasabi po nga medical mission po na yan. May mga kasama po siya, mga kabombo, pero siya po ang lead organizer dyan mismo sa nasabi po nga medical mission po na yan, ang pagbibigay tulong sa mga residente, mga kabombo. So, sa kanya naman pong naging pahayag na doon sa pangyayari ay kanya po nga pinabulaanan, kanyang pinasinungalingan ang mga pahayag po na yan nang nasabi pong alkalde na walang nangyaring ganon na mga insidente. May mga naka-witness, mga kabombo. So ibig sabihin po ba ang nasabi pong alkalde ay gumagawa po ng mga intriga o gumagawa ng fake news or mga fake na mga pahayag? Well, mga kabombo, ewan po natin. Lalong-lalo na ngayon, di ba? It's election time. Pero ate pong pakinggan, yung pong naging pahayag dito nga po nga si Marley Cathhill, ang siya naman po nga lead organizer ng medical and dental mission na sinagawa nitong nakarang araw, mga kabombo, dyan mismo sa may Barangay Labit proper or sa may Labit Elementary School sa natura po nga siyudad po ng Ordaneta, mga kabombo. At narito ang kaya po nga naging pahayag. Nasaktan po ako and some of their words in is being twisted and I was there myself in front of the San Diego, in front of Mama Ann, at alam ko lahat yon, hindi yung totoo. At saka isa pa po, hindi yun ang issue about Mama Ann to be there. Yeah. The issue is the San Diego people was worried about the form. There are loads of form that been the CXO been issuing to the patient. And of course, when the San Diego people asked me all about those, and I cannot say anything because I had no idea. So one of the president, one of the team of San Diego asked
Mamaan about those form, because of course you are part of all those part of the municipalities and things like that. So she tried to explain to them, because I cannot explain it myself, because anyway, I was so embarrassed as well myself as a sponsor of the events, because they disregarded me. Honestly, all the financial that I spent is all my personal. No penny, nothing at all from municipality who contributed financially. Okay? And this is the truth. It's all the accommodation of the San Diego people, all their hotels, food, of course. They got their own food, the CHO, but also only for their food. Yeah? They didn't even offer the San Diego people. So, anyway, I hid myself. I went back home. I came to my house thinking, right, it's gonna be a lot of issue after all these events, because the San Diego people were asking me everything, a lot of words that I cannot explain to them, because this is their first time. They've been doing it for 25 anniversary. This is their 25th anniversary international, helping the people internationally. But this is the first time ever that they got all this. And that's actually the issue. It's not all from Ma'am, the governor's wife. That's not the issue. Okay? Ate Marley. And also, what I didn't like on the scene is all the CHO people, yeah, they tried to talk over all the desks that the San Diego provided all their nurses, the registration people. They tried to, they took over, and they asked the San Diego people to move. One of the doctors was so upset. Doctors from San Diego was Ang naging pahayag nito nga po nga si Marley Cathila, ang siya naman po nga organizer, mga kabombo, ang lead organizer ng nasabi po nga medical and dental mission na sinagawa po ng nasabi po nga Rotary Club of San Diego ng USA, mga kabombo, na siya po ay nanguna po dyan. Pero ang main issue po dyan, di ba, natwisa yung po nga kwento. Kaya kanya po nga pinabulaanan yung po nga nasabi po nga posa ng nasabi po nga alkalde na sinasabi na hindi issue po doon na yung po nga pagdating nito nga po nga si First Lady Maan Tuason Gico, na actually yan po ay inibitahan na mismo nito nga po nga si Marley Cathila para po mag-provide po ng tulong lalo po doon sa Palugaw, mga kabombo. Pero dahil rin nga po sa may nauna na po nga nagdala po doon na isa naman po nga, di ba, isang politiko, ay hindi na rin po tumuloy yung mismo nga Gicosina na sana magbigay po ng karagdagan po na mga hot meals dyan mismo sa mga nasa medical and dental mission na sinagawa, mga kabombo. Na walang katotohanan yung nangyari. Na ang totoong kaganapan po dyan ay, di ba? Ang totoong nangyari po ay ito, di ba? Yung po nga issue po ng form na pinapareceive po ng CHO. At unang-una, magkabombo, bakit daw po andun ang CHO? Wala naman po silang bilanggit po na pwede pumunta po doon. Siguro dahil po sa tinatawag po na andyan po yung Rotary Club or Ordaneta, ay naging kasapay po sila, pero wala pong, dahil kayang-kaya naman po nang nasabi po nga medical mission po na yan, ito naman po nga kaya pong mga staff. Pero bakit daw po doon ang CHO?
At meron pa po silang mga forms na ibinibigay. Na yan po yung naging question na para po dito sa mga San Diego people, yung mga taga San Diego, yung nagsagawa po ng nasa pong medical mission, bakit nangunguna po sila? Ba't may mga forms pa po? At yan po inisyuan po ng mga patient po ng mga forms na iyan, mga kabombo. So, ito yung naging usapina. Kaya nga po tinanong po yan ng nasabi po ng First Lady na dumating na rin po ng after lunch doon mismo, mga kabombo. At yan din po ay nakita, nasaksihan ng mismong kapitan ng Barangay Labit proper na si Barangay Captain Policarpio Galvana, mga kabombo. Na siya rin po ay kanya pong pinabulaanan at walang nangyaring ganyan na mga senaryo yung nakapost sa mga kabombo. At narito ang naging pahayag naman po ng Barangay Kapitana ng Labita proper na si Barangay Captain Policarpio Galvana sa nasayang usapina. Alam ko lahat po ang nangyayari dun sa mission na naganap dito sa aming barangay, dito sa Barangay Labit proper, na hindi ko po kakalain na ganun ang mangyayari, na yung issue na sinasabi nila sa kay Madam Maan na nagsisigaw daw siya, na hindi po, andun ako mismo na nakikita ko sila, nag-uusap sila sa mga doktor, sa mga organizer ng San Diego, Rotary Club, na sila pa nga po ang nagtanong sa akin kung sino yung mga naka-uniforme ng may tatak na CHO. Sabi ko, sino ang nag-imbita sa kanila? Sabi nila sa akin. Sabi ko, wala po akong alam na nag-imbita sa kanila, basta na lang bigla silang dumating. Kasi ang usapan namin talaga sa mga organizer, mga Rotary Club, nung nag-usap sila sa akin na kaya nilang gampanan yung mission nila kasi marami sila. Sabi nila sa akin, mga 80 plus sila. Ang iniling lang nila sa amin ay yung seguridad, security, tapos mga ibang volunteer. Sabi ko, mga BHW ko na nag-volunteer, mga CBO ko, sila na yung kasama namin. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero yung issue po na sinasabi nila na nagsisigaw si Madam, hindi po totoo yun. Ako po ang magsasabi na hindi po totoo yun. Ako nga po, bilang isang kapitan ng barangay, pumasok sila sa barangay namin, sa barangay ko, na wala silang pasintabi. Maski po yung ang request po ni Madam Mirly kay Madam Maan na sana magbigay ng palugaw. Pero nahiya na pong dumating yung palugaw ni Madam Maan kasi nauna na pong dumating yung palugaw po ni Councilor Del Prado na hindi man lang ako pinagsabihan na andun ako na pwede silang pumasok. Pumasok sila, hindi na lang ako nagsalita, nagbaba sila ng mga lugaw. Yun lang, wala silang narinig sa akin. Pero sana, bilang isang kapitan, dapat sana mapagsabihan naman ako para alam ko yung ginagawa ko. Saka yung organizer. Saka sa mga organizer kasi hindi ko rin alam. Kaya nagtanong sila sa akin talaga kung sino yung nag-imbita sa mga membro ko ng CXO. Yan po mga kabombo ang naging apayag naman po dito po nga si Barangay Kapitan Policarpio Galvan ng Barangay Labita proper ng siyudad po ng Ordaneta regarding nga po dito sa nangyari din po no na doon sa mga kaganapan na sa medical and dental mission dahil kahit siya po mismo ay wala rin pong kaalam-alam na binaypass po siya lalong-lalo po na mga may dumarating po doon at hindi po sinasabi mga kabombo dahil nakipag-ugnayan din po ang organizer dito po sa barangay official para po sa pagbibigay po ng security. Actually sa unang-una pa lamang po dyan po sana po sa may Ordaneta Cultural Center po gaganapin po ito pero pagpasya na lamang po na dyan po sa may barangay na lamang isagawa po yung medical and dental mission mga kabombo. Kaya nga po hinamon nito nga po nga si First Lady Maan Tuason Gico, ito pong mga nagpapalabas po ng mga, di ba, na mga maling impormasyon ng mga, di ba, na mga kwentong walang katotohanan
na dapat ay magsabi po no ng totoo at hindi lamang po yung pong gagawa ng mga, di ba? Gagawa po ng kung ano-ano para lamang po pag-usapan na o kaya po masiraan po siya. Lalong-lalo na ito naman po dapat, sabi nga po natin, itong medical mission ay kailangan po sa mga mamamayan, hindi po sa mga politiko. Actually, tinanong din po dyan kung bakit andun po siya. Kasi nga po, nag-request, ito nga po nga si Marley Cathil para po sa nasabi po nga hot meal, palugawa, mula mismo sa, sa First Lady. At doon sana bibigay pero hindi siya pumunta po doon ng maaga at pumunta na lang po ng after lunch ng hapon na para po bigyan po no, na para makita po ito. At yun po mga kabombo nangyari. At meron po siyang sinasabi din po na kanyang hinamon, kung gusto din po niyang mag-live, magsabi ng katotohanan na okay, mas okay pa ngayon mga kabombo para malaman din po natin. Kasi ang alkalde po ng siyudad po ng Urdaneta ay never naman po nagpapa-interview po yan at nagpa-interview lamang po nagkaroon ng press ko na nung nagkaroon po ng alitan po sila ng sagutan with ito po nga si Congressman Monching Gico Jr. ng 5th District ng lalawigan po ng Pangasinan. Doon lamang po siya first time sa kanya po nga ito pangalawang termino, mga kabombo. Diba? Nitong last year lamang po sinagawa po yan. Mantakin po ninyo sa 5 taon na never po siya kasi hindi daw po niya kailangan po ang media. No, hindi po niya kailangan na. Sabi nga po natin, no, walang problema naman po yan, mga kabombo. Dalawa lamang pong ibig sabihin po yan eh. Di ba? Or kung ayaw mong ma-interview, kung ayaw malaman lahat, walang problema. Kung may mali or may mga issues, inayaan na lamang po mga kabombo. Di ba? Pero eto no, ating po nga pakinggan ang naging payag po dito ng First Lady ng lalawigan ng Pangasinan na si Ma'am Maanag Tuason Gico, hinggil naman po sa kanyang sentimiento doon mismo sa nasabi pong insidente mga kabombo sa may barangay Labit proper ng siyudad po ng Urdaneta. Yan po magkabombo ang naging panawagan po nito nga po nga si First Lady Maan Tuason Gico. Hinggil naman po dito sa kanya pong challenge din po, hamon na mag-live silang dalawa para magkalaman na dahil hindi po pwede po yung mga gawa-gawang mga paninira at mga salita at gawa-gawang mga kwento para lamang po sirain na. Ito naman pong kanya pong imahe dahil walang nangyari na pagwawala at pagsisigaw, kundi ang nangyari po ay the other way around na ang nasabi pong doktor, ang siya naman pong nagpataas po ng boses sa kanya.
oras po natin mga kabombo, eksaktong alas 10 ng umaga at mamaya or right now mga kabombo, atin naman po nga dakuhin ang pagulat ating kasamahan na si Bombo Oliver Dacumos dahil ito nga po nga Waste Management Division natin po nga siyudad ng Dagupan ay patuloy po yung kaila po nga ginagawa po para po matugunan ang problema pa rin po natin dito naman po sa basura na which is na ito nga po nga tinatawag po natin na segregation ay patuloy pa rin po na ipinapaalala yung no segregation, no collection policies about barangay at no segregation, no entry sa dump site. Mas papaigtingin po yung implementasyon mga kabombo. Kasi pat na rin po nung nakaraang holiday season, matayin po ninyo, napakalaki po. 25 hanggang sa 50 na tonelada ang kala po nga nakolektang basura mga kabombo. Ating lamin ang kompletong detalye, Bombo Oliver Dacumos, please come in. Umabot sa 25 truck o nasa 50 tonelada ang mga basurang nakolekta ng Waste Management Division sa lungsod ng Dagupan sa nakalipas na holiday season. Nakolekta ang mga basurang ito mula lamang sa Central Business District gaya sa Magsaysay, Downtown Area at Malimgas Public Market. Ayon kay Bernard Cabison, ang head ng nasabing opisina, na dahil sa dami ng tao nung kasagsagan nito ay madaming mga basurang nagkalat at hindi nakokolekta agad. Kaya nadadagdagan dahil siksikan at sinabayan pa ng trapiko kaya hindi gaanong makapasok ang kanilang mga kasamahan para maglinis at truck na kukuha ng basura. Anya naging abala ang kanilang opisina para sa pagtutok dito upang mapanatilang kalinisan sa buong Dagupan. Sad pa nito na ang ginagawa naman nila na nakasanayan na tuwing holiday season ay alas 2 pa lamang ng madaling araw ay nagsisimula na ang kanilang mga tauhan sa paglilinis sa kalsada upang paggising ng mga tao ay malinis na ang bawat lansangan. Kaugnay nito, kung ikukumpara noong nakaraang taon ay parang hindi anya nagkakalayo ang dami ng basura na kanilang nakolekta. Napil po natin talaga na noong New Year po maraming tao. Kasi bago yung 31 talagang halos hindi ka makadaan sa matraffic, tapos dyan naman sa mga tindahan, dyan sa mga street food, maraming tao talaga na mamimili. So, and nakita ko talagang hapon pa lang marami ng basura na hindi makulek kasi hindi makapasok yung mga kasamaan natin. Buong pan po siguro nakakwan tayo dito lang sa CBD, mga 25 trucks. Itong galing Magsaysay, galing downtown area, itong paikot. Tapos yung sa may Malingas, siguro mga 25 trucks po tayo na kung saan ay tig to 2 tons yung karga nila. So mga 50 tons ang kwan po natin, hakot natin. No? So, ang waste management po, talagang hindi na namin pinapansin ang holiday. Kasi katulad noong January 1, alas 2 pa lang ng umaga tumira na kami. Para pagising ng mga Dagupenyo ay malinis na po yung makikita nila. Yun yung panata na rin ng waste management na habang tulog po yung mga kababayan natin, tumitira kami. Pagising ng Dagupenyo o kaya yung mga bibisita dito sa Dagupan ay malinis. Yun po yung talagang minimaintain namin na talagang hindi na namin inaantay yung bukang liwayway na kung saan ay sisikat na si Haring Araw. Ang kwan po namin talaga na gusto namin na pag sikat ng araw talagang malinis na po, na-flashing na namin, naalis na namin lahat ng mga basura, nabubulok yan o di nabubulok. Yun po yung talagang ginagawa natin. Pare-parehas na rin. Hindi nagkakalayo ang basura natin. Pero yun nga, nung nakaraan medyo parang may epekto pa si COVID noon, So ito open na tayo. And yun lang, ang napansin namin itong nakaraan, alas 5 namin nagpapaputok pa rin. So yun ang medyo nakadelay sa atin. Pero nagawa rin nating linisan kasi huli nyo na lang yan sa kanila na linisan kasi yun nga, nakakasayahan pa sila, parang nagbibideo okay pa So dyan sa may Galban,
Sa kabilang banda, mas papaigtingin pa nila ang gagawing implementasyon sa lungsod sa no segregation, no collection policy sa bawat barangay at no segregation, no entry sa dump site ngayong 2025. Ayon dito na medyo marami pa rin sa mga dagupenyo ang hindi tumatalima dito dahil anya nagbabayad sila ng basura ng 13 pesos per month para sa koleksyon kaya hindi na nila nagagawa ang pagsisegregate ngunit dapat pa rin nila itong gawin. Dahil dito, napipilitan ng mga barangay officials na magsagawa ng segregation upang sa gayon ay makolekta ito at mailagay sa dump site. Samantala, halos lahat ng mga barangay ay may mga material recovery facility kung saan doon nila nilalagay ang mga basura bago ipunta sa dump site para sa tamang disposisyon. Panawagan naman ito sa mga residente ng Dagupan at mga bumibisita dito na ugaliin ang tamang pagtatapon ng basura at pagsunod sa mga batas tungkol dito para hindi magmulta upang matulungan ang kanilang opisina para mapanatili ang kalinisan sa lungsod. Magiging kwan tayo sa basurahan, implement natin yung no segregation, no collection. Sa basurahan naman natin, implement natin yung no segregation, no entry. So, pag hindi nakasegregate, hindi namin kukunin. Pag hindi nakasegregate, hindi pa papasukin sa may dump site natin. Mayroon pa rin, kasi yung iba kasi yung mindset nila, porque hindi ko nila lahat porque nagbabayad sila ng basura na kung saan ay nagbabayad sila ng 30 pesos a month. Ay sabi nila, dapat sila nang mag-segregate, nagbabayad kami. So, yung mga barangay official ang napipilitang mag-segregate. Sila ang gumagawa doon sa kanilang mga MRF. So marami na din bang nadagdagan, sir, na mga segregators tayo? Ay opo, kasi napilitan yung ibang barangay na talagang, lalo na yung mga malalaki na barangay natin, nandyan si Bunuan Gasset, Pantal, Lukaw, mga ganyan, malalaki, napilitan sila kasi kukulangin sila doon sa segregator. Collector mayroon sila, sweeper mayroon sila, pero yung segregator kulang sila kasi lahat ng basura nila nilalagay muna sa MRF, tapos doon natin kinukuha sa may MRF nila. Kumpleto yung MRF ng Dagupan, lahat ng barangay may MRF. Iba-iba ang pagkakagawa, pero gusto na rin ng DENR yun. May mga kwan kasi tayo gawa sa kawayan at basta may kwan siya, may bubong para hindi daw mabasa pag umulan. Yun, yung iba kasi na walang MRF, may sariling truck. Tulad ng Barangay Mangin, wala siyang MRF pero a day ang collection niya. Yun nga yung plano din natin na pagsabihan natin na dapat may collection siya ng nabubulok at di nabubulok para hindi maghalo. So sa collection na yon ay nagsegregate na sila kagad, diba? Sa mga kababayan natin and yung mga bumibisita po dito sa Dagupan, na sana po maging po tayo, responsive po tayo sa basura. Hindi po natin tinatapon kung saan-saan. And huwag po natin gawing tapunan ang manhole o kaya yung creek. Kasi unang-una, bakit maraming basura sa creek, maraming basura sa manhole? Yun po yung gumagawa ng pagbaha na rin kasi nababara yung mga ating manhole, yung daanan ng tubig natin dito sa siyudad ng Dagupan. So dapat sana po makikooperate po tayo sa ating basura and hindi po kayo mahuhuli po kasi pag may nahuli po tayo na hindi po nagbasura, actually pati yung pag-ihi, pagsinga, pag release ng mucus, yung kwan po natin sipon ay pag hindi mo ginawa sa iyong parang sa sa CR o kaya sa kwan o kaya sa panyo, basta mo nang dira, may kwan po yun, may penalty 300 po, tapos second offense 500, tapos 100 yung third offense. So sayang na po yun.
magdala na lang kayo ng panyo para kwan po. So, and makikwan po tayo sana sa ating gagawing no segregation, no collection, and no segregation, no entry sa ating dump site. Para sa programang Bombahan ay Big Time Patrol numero 5, Bombo Oliver Dacumus nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat Bombo Oliver Dacumo sa indalang report. At mga kabombo, kailangan po natin ngayon yan dahil gabundok na ang basura doon mismo sa dump site. Hindi na po MRF po yan mga kabombo. Hirap na rin po ang ating naman pong Waste Management Division regarding po sa usapin po na iyan. At mga kabombo, wala na po tayong oras sa ating pong programa. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay. Sa araw po ng bukas, muli ay tayo po ay magkarinigan. Sa ngalan po na ating nakasama sa labas nating himpilan, ako po yung lingkod, The Bombo from Sabado. Para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo!